Praise God, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ay magpapasumala na po tayo ng ating morning worship service. Let's sing praise. Walang habang pinapalakban natin ang ating kamay. Oh, let's sing ang praise in the valley. I'll praise in the valley. Praise on the mountain. I'll praise when I'm strong. Praise when I'm down, I'll praise. I'll praise when I'm conqueror. Praise when surrounded. Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I wanna be quiet, my God is alive. How will I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let's sing our praise. I'll praise when I feel it. I'll praise when I know my praise. I'll praise as I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than shout. My place is to shout. God is carrying on down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet, my God is alive. How would I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How will I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise cause you're sorry, praise cause you're reign, praise cause you're most and defeated the grave. Oh, praise cause you're faithful, praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater praise. Oh, praise cause you're sovereign. Praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the great. Praise cause you're faithful, praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise cause you're sovereign, praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the great. Praise cause you're faithful, praise cause you're true. Praise cause there's somebody greater than you. I'm praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, my soul. Habang tumatayo po tayo lumakdan, let's sing there is none like you, Lord. Yes. Praise God, let's sing in turn, sorrow into peace. Turn sorrow into peace, despair into belief. Hallelujah, you will never change. You turn
darkness into light, blindness into sight. Hallelujah, you will never change. You're everything we need. We declare you king. Let your nations not like you. There is none like you. Sovereign Lord, there is none like you. You make all things new. You make all things new. Sovereign Lord, there is none like you. You give life. You breathe life into my soul, making me little. Hallelujah, you will never change. You live, words so true to me, love so rescuing. Hallelujah, you will never change. Oh Lord, you're everything, everything we need. All creation sings, there is none like you. There is none like you. Sovereign Lord, there is none like you. You make all things new. Sovereign Lord, there is none like you. Everything, you're everything we need. All creation sings, there is none like you. There is none like you. Sovereign Lord, there is none like you. You make all things new. Sovereign Lord, there is none like you. For the last time, there is none like you. There is none like you. Sovereign Lord, there is none like you. You make all things new. Sovereign Lord, there is none like you. Papurihan natin ang ating Panginoon. Oh, beses, ulit arali ang evangelyo sa patuloy ko natin awitan ng ating Panginoon. Let's sing, I know one name. Oh, Jesus, Lord, I know you know why. Let's sing, I know one name. I know one name that makes silence roaring waste. I know a name that can empty out your grave. I know a name. It's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the rain. Every time I call your name. Oh, let's sing, I have a king. I have a king with dominion over that.
Heal us the keys. In His holy name's darkness, He is the heel that has crushed the serpent's head. Our resurrected great I am. I call you Jesus. I call you healer. Risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Oh Jesus, every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Only every time I call your name, chains break, dry bones wait. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, chains break, dry bones wait. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. I call you Jesus. Every time I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. And every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, oh let's sing praise, oh let's sing Hallelujah. Sa ngayong pong umaga, tayo po isang masamang dudulog sa luklukan ng biyaya kapag ng ating Panginoon. Huwag po natin hayaan na tayo po ay hindi makabot, amen, sa trono ng biyaya ng ating Panginoon sa ating paglapit, sa ating pagtawag sa Kanya. Sama po natin sa ating prayer, amen, sa umagang ito, amen, ang ating pong mga pangailangan ay katagpuin ng ating pong Panginoon, amen, ang Diyos ang patuloy na lumingap sa bawat isa na narito, amen. Gayon din ang mga nagsisipaglakbay papatungo sa ating pong bahay panambahan ng proteksyon at pag-iingat ng Panginoon. Mga sabay natin nagkakatingkol mula sa Luzon, sa Visayas hanggang sa Mindanao, pagpalain ng Panginoon ng bawat iglesia, bawat mga mananampalataya. Kasama ang ating pong mga tagapanguna sa ating pong fellowship, ang leadership ng ating pong fellowship mula kay Pastor Greg, then hanggang sa mga council of leaders, then ang ating national leader Pastor Boyet, then mga regional leaders na nakasulat sa unahan ng kanilang mga pangalan nating panggitin, amen, na sila ay pagpalain ng Panginoon. Gayon din ng mga daughter churches ng Rosario, amen. Patuloy po natin silang include sa ating pong mga panalangin ng Diyos ang lumingap at patuloy na magpala at patuloy na magbigay ng pagpupuma sa mga anak na iglesia. Ganun din ang ating pong mga may sakit at karamdaman ng mga kapatiran, amen, ang pass at recovery, amen, healing, amen, sa mga kapatid natin na nag-undergo ng surgery, amen, si Brother Berry, amen, kompleto at mabilis na kagalingan igawad ng ating Panginoon. Ganun din sa iba pang mabanggit natin
na mga may karamdaman. Alam natin na meron po mga dinadalang karamdaman ng Panginoon ay magbigay ng kagalingan sa kanila. Ang ating bansa po natin kaligtang isama sa ating mga prayers mula sa ating President hanggang sa mga namumuno sa ating lokal na pamahalaan dito sa Rosario. Ang Panginoon ay pagpala ng mga buhay. Amen. Kasama ng lahat, amen, ang mga narito, ang ating mga kapatiran, amen, ay patuloy natin idulog ilapit sa ating Panginoon ang Diyos ang kumatagpo ang bawat pangangailangan. Tayo magtatapusan ni Brother Efren sa umagang ito. Pero bago yun, ang ating mga labi ay magbukas ng tinig sa ating Panginoon. Tayo po sama-sama manalangin sa ating Panginoon. Oh God, we praise, oh God, and give glory and honor to your name, oh God. We're asking for your divine presence, oh God. We're asking, oh God, divine revelation, oh Lord God. Power, anointing, revival, oh God. We're asking for healing, oh God. Blessing after blessing, breakthrough, God, we pray, O God Almighty. In the name of Jesus Christ of Nazareth, na magtuwing ang bawat pangangailangan. Ikaw ang lubos, Panginoon, sa iyong mga anak na natin ko, Diyos, magpalain ang bawat buhay, Panginoon Diyos, Diyos sa mga palataya. Kami nang iniwala, Panginoon Diyos, sa iyong malaking magagawa sa aming mga buhay, O Diyos. Dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan. Sa umagang ito, patuloy akong lumalapit na nagpapakumbaba sa iyong harapan. So sa aking sarili, wala akong magagawa, pero itinataas ko ang gawain ito sa buong maghapon, Panginoon. Simula sa Prescott, Arizona, Panginoon, hanggang sa mga bagong lansaw, Panginoon, lalong higit sa lokal na iglesia ito, Panginoon, pangunahan mo, pagpalain mo, Panginoon. Patuloy kang magligtas ng marami pang mga kaluluwa, Panginoon, sa bawat evangelism, dakilang Ama. Ngayon pong umaga, Panginoon, inilalapit po namin ang may sakit karamdaman. Patuloy mo po sila mabutin sa iyong mapagpalang kamay. At sa umagang ito, Panginoon, pagkaroon sila ng lunas mula sa iyo, dakilang Ama. At ngayong umaga, Panginoon, sa bawat pangailangan ng bawat isa, patuloy mo, Panginoon, katagpuin, dakilang Diyos, ang kanilang mga pangailangan, ang aming mga pangailangan, Panginoon. Samahan mo ang maghapong ito, Panginoon, lalong higit, Panginoon, sa mga salitang mahayag. Kasihan mo po ito ng iyong banal na Espiritu. Kaya sa umagang ito, anumang pandarayan ng kaaway, sama-sama namin itong sinataway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Inaangkin po namin ang tagumpay ngayong umaga sa iyo lahat ng papuri at pangal sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Okay, kamay natin pa ang isa. Pangalawa amin, it's a joy to be a Christian. Amen. Hallelujah. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Amen. Hallelujah. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's a joy to Once again, it's the be joy. Come on. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's the joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Amen. Makakabuno po ang bawat isa. Amen. Thank you very much. Amen. Salamat po sa inyong pagtungo sa umagang ito sa ating panambahan. Bagamat ang ating kong panahon ay hindi pa masyadong kagandahan. Amen. Actually, dito lang po sa bahagi ng Cavite. Amen. Medyo maulan. Amen. Doon lang part ng Kamayinlaan, pero somewhere in Quezon at Batangas. Nagagaling lamang po namin doon. Amen. And maganda na po ang panahon sa kanila. Amen. Ganun pa man, ang kabutihan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Amen. So, kaya, welcome po sa gawain ng ating Panginoon sa ating gitnang buwan. Amen. Sa kalagitnaan na po tayo ng August. Amen. Kaya pag-pray po natin ang ating pong mga gawain ay patuloy na samahan
at pagpalain ng ating pong Panginoon. Amen. Sa umaga ito, amen, ay ating pong patuloy na isama sa ating mga panalangin, sa ating mga announcement at mga schedules, amen, sapagkat kailangan po natin na ito laging ipaalala ang ating pong araw-araw na panalangin ay bukas, amen, sa lugar na ito upang tayo po ay makatulog at makalapit sa ating Panginoon, amen, para sa ating mga personal na pangailangan, ganoon din sa ating pong iglesia ang binabibilangan at mga kapatid sa pananampalataya. Okay, so including po natin sa ating mga panalangin ang ating mga activities every Tuesday, ang ating pong group evangelism, amen, ang ating Thursday activity for follow-up Bible studies at impacting din sa ilan nating mga double churches, including ang ating pong impacting ng Friday, amen, sa tatlong pangunahin nating mga pioneering na mga gawain, pioneering works, amen, sa Repoleta, sa Manggahan at sa lugar po ng Pasong Kawayan. Okay, so Saturday, every morning naman ay meron po tayong leadership meeting ang alternate with our basketball ministry at sa gabi ay 5:02 po students ay 4:30 ang start po natin ng gathering at by 6 o'clock ay natatapos po ang ating po gawain. At mamaya, okay, after ng gawain, meron po paglabas mamaya sa mga nais mag-participate sa ating pong market at jail ministry. For the meantime, sa market po tayo. Then, dahil ginagawa pa ang ating pong plaza. At ganoon din ang ating pong children's outreach. Then, ang ating pong ginagawa sa ilang mga barangay. Amen. Kung may pagkakataon, ay mga bahagi po tayo sa mga gawain ito. Mamaya gabi, ang ating pong gawain, amen, sa ating divine worship service gabi. Okay, at ang ating mga coming activities, amen. So, this coming 20, August 20, meron po tayong local men's discipleship, mga kalalakihan, amen. Ay meron pong gawain pang lalaki sa ating pong Thursday, amen, na darating. Ganon din ang ilang pang mga activities, amen, ating pong darating ngayong month of September naman, amen, sa ating music jam. Most probably ay September 5 yung pong ating pong gaganapin na 180 jam. So mag-ibita po, amen. So ito naman ay on all ages, pwede po ito mula sa mga kabataan hanggang sa mga may edad, ano po. So pwede po ito. And pag-pray din natin ang confirmation kung matutuloy ang date natin between September 18 to 20. So kaya ang schedule talaga niya ng ating youth evangelist ay 13 hanggang 23. So kinonfirm ko ay 18 to 20 pero hindi pa nag-respond. Siguro inaayos pa yung schedule pero within this days ay magkaroon po tayo ng revival crusade with our evangelist Rod Gibson from Australia. Ano po? Okay, at yun yung mga pangunahin. Meron din po tayong mga incoming na activities pa para sa mga darating na buwan. Then, October ay ating pong talaga bilang ating water baptism and November conference. At yun yung mga parating pa natin mabilis po buwan. Kaya kailangan na tayo ay inaagapan natin ang ating mga preparations. Sa mga hindi pa napapautismuhan, ay pag-isipan niyong mabuti sapagkat meron pang ilang mga buwan para ating pong mapagunawa ang kahalagahan ng bautismo. So, October po ang kasunod natin na water baptism. Okay, so tayo po ay darabo naman sa kasunod po nating gawain. And by the way, ay open na rin po ang ating pledges for conferences po. For conference po natin this coming November. Then tayo po ay lumilikom na ng mas maaga para hindi po ganun kabigat ang ating pong gawin na kaloob sa ating pong Wonder Church, amen, para sa pagkataguyod ng gawain ng ating pong Panginoon. Okay, so tayo po ay maghahandog sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga kaloob na ibinibigay sa ating pong Panginoon ay maunawaan po natin na napakahalaga ng lahat ng ating pong ginagawa na pagtangkilik, at patuloy na paglingap sa gawain ng ating pong Panginoon. Katunayan, mga minamahal, ang lahat ng institusyon na tinatag
dito sa lupa ay naitayo at napanatili dahil sa merong umiiral na tinatawag na pagkilos ng mga pananalapi. So kaya lahat ng organisasyon, samahan, and then at iba't ibang mga institusyon ay napapanatili. Kaya kapag nawala yung pondo para sa pag-ikot ng mga gawain ay tumitigil din ang maraming mga organisasyon at institution. Same thing sa salita ng ating Panginoon. Pagdating sa gawain ng Diyos, mga minamahal, ang ating pong kapulungan ay nagpasimula sa maliit na kakayanan ng ating pong mga leaders, ng ating mga tagapanguna. Si Pastor Wayman Mitchell ay pinasimulang gawain na merong ilang bilang, more or less 30 na mga tao. Mahigit humigit kumulang 30 mga tao, ilang bilang ng mga pamilya, mga minamahal. Pero dahil naunawaan nila ang tinatawag na paikibahagi sa gawain ng ating pong Panginoon, ay kanila pong nagawang may taguyod ang Prescott Church. At sa maliit na bilang ngayon, nagpasimulang dumami sapagkat nagsimulang magtapat na ika nga ang mga mananampalataya sa Prescott ay magkaisa. So kaya kailangan natin ng pagkakaisang ito na magawa ang kalooban ng ating pong Panginoon. At dahil doon, sa kanilang ginawa ay naibangon ang maraming mga workers, mga manggagawa, mga disciples, mga mag-asawahan, nagsimulang magtanim. Ang ating pong kapulungan at ginawa ang mga mandatong ito, ang mandate na ito, mga minamahal. So kaya makikita po natin sa Matthew chapter 28, verse 19 and verse 20, na kung saan sa mga talatang ito na pangunahin na mga talata na ginagamit ng ating pong kapulungan in terms po ng tinatawag na pagsulong ng kaharian ng Diyos. So ganito ang sabi dito, sa 19, dahil dito'y magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ng lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. 20, ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So sa mga talatang ito, yung salita, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. So included sa inutos ng ating Panginoon na gawing alagad ang maraming mga tao, mga bansa, at sila'y turuan. So kasama dun sa pagtuturo dito na binabanggit ng salita ng ating Panginoon, yung kung pagtataguyod ng gawain ng ating Panginoon. Si Jesus Christ ay naghukom ng mga disciples, at yung mga disciples kasama niya sa pagmiministry, sa pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon. Pero makikita mo, kaya niyang gawin ng maraming mga bagay in terms dun sa mga pangailangan. Pero makikita mo na ang ating Panginoon, pagdating sa pangailangan ng kanyang mga alagad, hindi lahat ay gumawa siya ng himala ng pagpaparami ng tinapay. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay humuhuli sila ng isda at yung isda ay merong salaping pilak. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mga minamahal, sila ay naghahagis ng lamban at nahuhuli ang napakaraming isda, which is kaya namang gawin yun ng ating Panginoon. Bakit naman hindi? Siya ay makapangyarihan sa lahat. Pero of course, alam ng Panginoon na siya ay merong limitadong panahon para mapanatili na kasama ng mga alagad. So kaya tinuruan niya mga alagad at yung mga taong nakaranas ng pagkilos ng ating Panginoon na sila ay makibahagi para sa pagtustos sa pagpapalawak ng kaharian ng ating pong Panginoon. At dahil doon, mga minamahal, makikita po natin na may mga alagad ng ating Panginoon na nakaranas sila ng kaibang pagkilos ng Panginoon, personal na encounter sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, nang maranasan nila mga mabuting bagay na ito, dahil hindi naman lahat ay makakasama sa ebanghelismo at hindi lahat ay makakatugon sa panawagan na ito. Pansinin niyo sa Lucas chapter 8 verse 1 hanggang verse 3, may mga alagad ang ating Panginoon, babae at mga lalaki, na sila po ay naging bahagi sa pagkataguyod ng gawain ng Panginoon. Hindi lahat ay sa pamagitan ng lumala ng pagpaparami ng tinapay, pag-uli ng isda, kundi pagkos may mga tumustos, meron pang mapalawak ang kaharian ng Diyos. Ganito po ang sabi.
At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya naglalakad sa mga bayan sa mga nayon na pinapangaral at dinadala ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling sa masamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya ay 7 demonyong nagsilabas. Si Juana na asawa ni Chusa at tiwala ni Herodes at si Susana at iba pang marami pinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Amen? Pinaglilingkod sa kanila. And many others which ministered unto him of their substance. Then, na yung kanila, amen, na mga tinatangkilik ay kanilang itinutustos sa pangangailangan ng gawain ng ating Panginoon. So, madaling salita, ay naunawaan po natin mula sa mga talatang ito, amen, na ang Panginoon ay naghubog din ng mga taong susuporta sa kanyang gawain. Kaya yun po yung dahilan kung bakit itinuturo din sa ating, amen, na kung tayo nakaranas ng kabutihan ng Diyos ay makibahagi tayo sa pagpapalawig at pagpapalawak ng kanyang kanin. Kaya ngayong umaga, tayo po ay mag-aandog na may pasasalamat, amen, dahil sa kabutihan ng Diyos natin pong naranasan. Sa mga bago natin kasama, ay hindi po namin kayo pinipersang gawin ang bagay na ito. Kami po ay patagal nang ginagawa na pag-antog sa ating Panginoon. At katunayan ng maranasan namin ang kabutihan ng Diyos ay nagkaroon kaming mag-asawa na kaisipan na kung kami susuporta sa gawain ng Diyos kahit kalahati ng aming tatanggapin at tatangkilikin buhat sa kabutihan ng Diyos mula sa aming mga trabaho at mga tinatanggap na mga pahubuting bagay ay pinagkakalob namin sa ating Panginoon. Lamang kami ay tinawag para magministeryo sa pamamagitan ng salita at panalangin. Pero ganun pa man, kahit sa ganitong kaparaanan, mga minamali din namin winawaksi at hindi namin na tinatanggihan na kami maging pagpapala lagi sa gawain ng ating Panginoon sa paraan na tinatanggap namin ang mabuting bagay buhat sa Kanya. Kaya po ngayon kung umagang ito ay po'y mag-aandog na mayroong pasasalamat. Kung tunay mong naranasan ang kabutihan ng Panginoon, hindi mahirap na siya'y parangalan sa magitan ng mga pag-asyo. Tayo manalangin, Brother Peter. Sa ating manalangin. Bumaba. Ang Diyos na buhay, mga pangyarihan sa lahat, salamat minsan pa sa umaga na ito kami dumudulog sa pangalan ng Panginoong Jesus. O God, patuloy ka mag-usap, magbangon Panginoon ang susuporta sa iyong mga gawain, dakilang Diyos, himala ng financial pagpapala para sa iyong mga tapat na mga tagasunod. Dakilang Diyos, ang gawain pagbibigay, pagpalain sa pangalan ni Jesus. Sing, we bring the sacrifice of praise. You bring the sacrifice of praise, I say that what God will I want. You bring the sacrifice of praise, I say the house of the Lord. I see no cry to you, the sacrifice, says the best evening. I see no cry to you, the sacrifice, says once again, we'll bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We'll bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we all cry to you, sacrifices of thanksgiving. As we all cry to you, sacrifices of God. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa inyong mga handog at kaloob. Amen. Sa ating Panginoon, ang Diyos ang magpalak sa inyo pong mga buhay na higit pa, amen, sa iyong inaasahan. Amen. Sapagkat ang Diyos ay more than enough na may pagkaloob ang lahat ng ito. Okay? So tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon sa daigdig sandali. Amen. Ay atin pong talakayin ang salita ng Panginoon. Ating buksan ang ating mga Biblia, banal na kasulatan sa unang 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8. Amen. Ang ating pong talata ang babasahin. Amen.
Ang isa sa napakaganda kapag ikaw ay nagsimulang mag-aral sa elementarya, then, di ko alam kung ganun pa rin ang pakiramdam. Pero nung nag-una akong pumasok ng school, then, ang elementary, ay tuwan-tuwa ako kapag pagkatapos magsulat ng teacher, then, sa blackboard, ay yung pagpapahina. Gusto ko talagang magpahin ng mga sinulat. Amen? Kaya naging, kasi nakakatawa kapag may sinulat ka, ano mga sulat ko, pag yung pinahi o i-erase, amen, ang eraser, then ay agad itong naalis. Kaya nung kami elementary, tanda ko pa kapag dating sa erase, then ng mga sinulat ng teacher, ay nag-aagawan kaming magkaklase para sa delete o pag-erase. Amen. Hindi po sa salitang delete nun. Sa cellphone lang yun. Amen. So, pag-erase. Amen. At yun yung isang maganda. Amen. Kapag ikaw ay sumulat at nagkamali, kayang-kaya mong pahinagan, hindi permanent. Then, ang pinasusulat ng mga teachers, there's always an eraser to get rid of the error. Merong kakayanang ito ay magpahi. Sapagkat alam natin sa buhay, marami din tayong mga pagkakamali. Amen? At kailangan na ito ay mapawi, ma-delete, ma-erase, mapahi. Amen? At ito ang kailangan natin, mga minamahal, sapagkat hindi maiwasan na tayo mga tao ay maraming mga pagkakamali. Hindi lang sa pagsulat, kundi pagkakamali sa mga pagpapasya, pagkakamali sa buhay na ito. Sa talaran natin babasahin, sa book of 1 John chapter 3 verse 8. Ang sabi dito, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buwan pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito, inaayag ang anak ng Diyos upang iwasa ang mga gawa ng dyablo. English version, for this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng ating pong Panginoon. So, mandali tayong manalangin. Naman namin manal na makapangyarihan sa lahat. Ngayon pong umaga, O Diyos, salamat sa kabutihan mo, maging sa buhay ng iyong mga anak na narito, Panginoong Diyos, sa bilang ng bawat isa na narito. Aking dalangin mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad, Panginoong Diyos, ang pagpapala mo ay higit pa, Panginoong Diyos, O God, ang iyong apong idagdag, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Mahayag ang salitang ito na may kapangyarihan sa aming pandinig, ikaw ang ganap na magpaunawa. Ikaw po ang magpahayag at magpakahayag, Panginoong Diyos, sa bawat isa. Sapagkat ang hilig ko ay walang magagawa, malibang yung samahan, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Amen. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Ang salitang destroy or pagwasak na ginamit dito ay meron pong pakahulugan sa salitang Grego na luo. Amen. In which we get our word lose. Amen. Na kung saan ginamit yung salitang pagwasak para ipaunawa na pagsira o pag-alis. But technically, amen, the amplified version ng salitang ito, amen, ay ginamit yung tinatawag na undo. Amen. It means to loosen, to dissolve, or to erase. Para pawiin, alisin, pahiin. Amen. Ang mga bagay na ginawa ng kadiliman. Hindi lang ito basta wasakin, kundi ito ay alisin ng lubos. Amen. Lubusan na ito'y pawiin. Ito po yung kailan kung bakit ang pangangaral na ito ay naparito sapagkat ang anak ng Diyos ay naparito upang alisin at pawiin ang lahat, amen, ng mga bagay na ginawa ng kadiliman sa buhay ng mga tao. Amen. The Lord is commissioned even the church to undo the works of the devil in our lives, in other lives, amen, and even for our purpose. Amen? Kaya ngayong umagang ito ay ating pong pag-aralan ang isa sa kapasidad, abilidad, kakayahan, at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng mga tao. And that is, ito yung ating paksa, power to undo the works of the enemy. Ang kapangyarihan na pawiin, undo, alisin, from the word undo, amen? Delete, erase,
Amen. Sa buhay ng mga tao, mga minamahal. Amen. Jesus Christ has the power to undo. Amen. Kaya pag-usapan natin ang tatlong mga pangunahing bagay na nais ko pong dalhin ngayong umaga. Number one, the power to undo the wrongs in our lives. The power to undo. Amen? Ang kapasidad, ang kakayanan na pawiin, amen? I-delete, i-erase, amen? Ang mga pagkakamali, ang mga pagpamasyang hindi tama na nangyari sa ating mga buhay. And number one for that is to undo our past. Amen? Yung pong mga bagay ng nakalipas. Alam mo, pagbabalikan mo yung mga bagay na yung ginawa ng mga nakaraan, mga pagpapasyang hindi tama sa nakalipas sa nakaraan, parang dumarating sa point minsan na sana kung ito lang ang aking ginawa. Diba? So, at minsan, ang nakalipas, ang nakaraan, mga minamahal na mga pagkakamali, ay, ika nga, mga minamahal, minsan ay parang pangungot na nagbabalik sa alaala ng ilan sa mga tao. Pero ang napaganda, ang ating Panginoong Hesus ay kayang i-erase, i-delete, amen, alisin, amen, pawiin ang lahat ng mga bagay ng nakalipas. And we must understand that all that Satan took from us at the fall of man in the Garden of Eden, Jesus restored, amen, at the cross and at the resurrection. So lahat po ng mga kinuha, inalis ni Satanas, dahil sa kasalanan na naipasok sa buhay ng mga tao, ito po inirestore ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. So bigyan po kayo ng ilang mga example para mahigit nating maunawaan ito. Men, He undid the separation between men and God. Dahil sa ating Panginoong Hesus, men, yung ginawa ni Satanas na paghiwalayin ang Diyos at ang tao dahil sa kasalanan. So ibig sabihin, dahil sa kasalanan na ipasok kay Adan at kay Eva, ang tao ngayon ay napahiwalay. Amen? Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, amen, ay inalis niya at pinawi ang bagay na ito na naghiwalay sa tao at sa Diyos. Ano ang naghiwalay sa tao at sa Diyos? Walang iba kundi ang kasalanan. We know. For sure, Isaiah chapter 59 verse 2. Pakinggan niyong mabuti ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpapakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hid His face from you, that He will not hear. So kaya maliwanag ang sinasabi ng kasulatan, anumang kasalanan ay pwedeng pagkumpli ng mukha ng ating Panginoon upang hindi tayo niya dinggin, mga minamahal. Anumang kasamaan ay ito'y maglalagay ng pader na papagitan sa atin at sa Diyos. Makita po natin, amen, na itong si Adan at si Eva sa pagkakasalang yun, amen, ng kanilang pagsalansang, mga minamahal, at dahil dito ay hindi na sila nagkaroon ng kapasidad na makakain ng tinatawag ng bunga galing sa tinatawag na punong kahoy ng buhay. So ito po'y paghihiwalay. Okay? So makikita po natin, wala nang pagkakataon para sila makain ng punong kahoy o bunga ng punong kahoy ng buhay. Which is, na-restore ito ng Panginoon in the future, in the distant future, tayo po'y makakakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Revelation chapter 2 verse 7. Mababasa po natin mula sa mga talatang ito. Ang may pakinig ay pakinig na sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen? Nasa paraiso ng Diyos. So ibig sabihin, may restoration sa relasyon, may restoration sa lugar na inihanda ng Diyos, God's paradise. May restoration din sa pagkain ng bunga, amen, ng punong kahoy ng buhay. Alam nyo, amen, may mga
nakita ko nabasa at ilan ang napanood na meron palang mga klase ng prutas na makamahal talaga. Amen? At isa rito yung mangga. Amen? Na ayon sa pag-aaral ay yung pinakamasarap na mangga na masusumpungan sa bahagi ng Japan. Then, although dito sa atin, masasarap din ang mangga, somewhere in Mindanao, ay ini-export ang ating pong mga mangga. Pero yung pinakamahal na mangga na masusumpungan sa Japan, kung tayo lang, hindi tayo makakakain basta-basta. And then, dahil una, kailangan mong pumuntang Japan. And then, so, most of us hindi makakapunta ron, hindi makakarating doon. So, pangalawa, kung tayo na may bibili ng i-import pa natin, napakamahal talaga. Ano po? So, sinasabi ko ito sapagkat yung pinakamasarap na bunga ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ito yung bunga, ang punong kahoy ng buhay. Ito yung literal na bunga pag pinag-aralan yung mabuti. Pinagbawal ng Panginoon na makain ng lahat na ang isang bunga ng punong kahoy ng pag-aalab at mabuti at masama. Pero itong bunga na punong kahoy ng buhay, hindi ito pinagbabawal na kainin. Kaya sa panahon ni Adan at Eva, ito ay nakakain nila. No wonder ang haba ng buhay. Bago dumating ang kasalanan, walang kamatayan. At isa sa gawain, ng bunga ng punong kahoy ng buhay na ito. Kaya sabi ng Panginoon, ay kanilang pinaalis si Adan at si Eva sa paraiso sapagkat baka sila makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay at hindi na talaga sila mamatay. At kung isipin mo, bakit kaya pinahintulot ng Panginoon na ang mga ito'y huwag nang makakain ng buhay? Bakit pinahintulot ng Diyos na kailangang mamatay ang tao? Naisip niyo ba yun? Hindi ba na parang napakalupit naman? Ang totoo niyan, kabaliktaran yun. Pinahintulot ng Panginoon na ang tao ay makaranas ng kamatayan in order for them to be redeemed, in order for us to be redeemed. Sapagkat pagkatapos ng kamatayan, sa kabayaran ng kasalanan, sabi ng Bible, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung mapagbayaran na ng ating pong katawan, ang kasalanan sa magitan ng kamatayan, lahat ng sumampalataya, ang kamatayan sa Kanya, amen, ay papalitan ng Diyos ng buhay. Ano po? So kaya kailangang mamatay ang tao sapagkat sa kanyang kamatayan, doon palang mapapalaya siya ng ganap upang magtamasa ng isang panibagong buhay. At ito yung buhay na walang hanggan. He restore our standing before God in this present time. Amen? Dahil sa ating ginawa ng Panginoong Yesus, tayo ngayon ay malayang nakalalapit sa Diyos. Malayang makalalapit. Nakalalapit, makalalapit. Amen? Maging sa inaarap. Amen? So makikita po natin sa Ephesians chapter 2, verse 12. Ang sabi dito, mga minamahal, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Amen? Bago tayo makakilala sa Panginoon, bago tanggapin si Jesus, tayo ay hiwalay sa ating Panginoon Jesus. Na mga di kabilang sa mga bansa ng Israel at mga tagaipanglupa tungkol sa mga tipa ng pangako. So yung tinatawag na covenant of promise. Amen? At larawan tayo ng, sabi rito, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Lahat ng hiwalay kay Kristo ay larawan ng kawalang ng pag-asa. Kaya hindi ibig sabihin ng tao maganda ang pamumuhay, maganda ang status ng kanilang pananalapi, may mga mataas na pinag-aralan, may mga kayamanan at pag-aari. Hindi ibig sabihin sila ay punong-puno ng pag-asa. Huwag niyong ipagkamali ang buhay na narito. Amen? Sa lupa. Sapagkat apart from Jesus Christ, lahat ng tao ay walang pag-asa. Amen? So mapalad ka ngayong umaga na ikaw ay narito at sumasampalataya ka sa Panginoong Yesus. Karagtagan or additional na lang sa atin kung tayo ay makaranas ng mga kaginhawaan, amen? Yung tinatawag na abundance, prosperity, habang narito sa lupa. Amen? Pero dapat nating maunawaan ang pinakamahalaga. Amen? Ngayong mga sandaling ito na tayo po ay makabilang. Amen? Sa mga tao na kinahabagan ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagtalima at pagsunod sa Kanya. Kaya po dahil dito yung pong tinatawag na
nangyari sa nakalipas ay napapawi at pinapaging bago ng ating Panginoon. Ganyan din mga minamahal yung mga sugat ng kahapon, the scars of the past. Then, yung mga nangyari sa atin. Alam ko po ito ay hindi maaaring lahat man ay maging applicable ito sa lahat, pero may mga pilat ng kahapon, may mga tao na nakaranas ng matinding karanasan sa kanilang nakalipas. Mabalad ka kung ikaw ay pinanganak na Kristiyano at wala ka nang naranasan na masyadong mga matinding problema. Amen? Pero ako bilang galing sa labas, galing sa sanlibutan, galing sa kasalanan, napakaraming mga maling pagpapasya na ginawa. Then, kaya hindi madaling mapura sa kaisipan ang mga maling ginawa, maling desisyon, maling pagpapasya, then, na nagawa ng isang tao. Pero salamat, ang Diyos ay mapagpiyaya that God can undo the scars. Then, kayang pawiin ng Panginoon, mga binamahal. Sabi ko nga, madalas ko itong sinasabi, yung mga walang masyadong malalaking kasalanan na nagawa sa buhay at biglang naglingkod sa Panginoon at hindi na nakaranas ng matinding kasalanan, walang immoralidad, walang bisyo, walang masamang bagay na ginawa, hindi nakipag-away. Alam niyo, yung struggle ay hindi ganun kahirap kumpara dun sa mga nakaranas ng mga mabibigat na problema at pagsubok at mga great offenses, mga matitinding kasalanan, mga minamahal. Ganun pa man, hindi tayo exemption sa bahagi ito. Sinabi dito kay Pastor Emil, Pastor, mapalad ka dahil nabanggit ko nga sa kanya na wala kang masyadong kasalanan na nagawa, hindi katulad namin na kami galing sa ganito. Sabi niya, lahat tayo ay nangangailangan ng habag at biyaya ng Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi ako nakagawa ng malaking kasalanan ay hindi ko kailangan ang habag at biyaya. Dapat natin tandaan, ang kasalanan ay kasalanan maliit man o malaki. Amen? So kaya sabi niya, hindi ko nagawa yung mga bagay na yun, nabanggit na nga ni Pastor Emil sa akin, pero hindi ibig sabihin walang kasalanan sa aking isipan. Amen? Kaya, ang napaganda rito, kayang pawiin ng Panginoon ang mga kasalanan. Ganon din yung ating mga failures, yung ating pong mga kabiguan, mga minamahal. Amen? Dapat nating maunawaan na inaalis ng Panginoon ang lahat ng mga kabiguan na nangyari sa ating pong mga buhay. Kung ikaw man ay nabigo sa mga pagpapasya, nabigo sa mga pangarap, naisin sa buhay, nais kong sabihin, hindi lang ikaw ang nakakaranas ng kabiguan. Amen? One way or another, tayong lahat ay dumarating sa punto ng kabiguan. Kaya, minsan, alam nyo, napakapanganib ngayon sa social media kapag nakita mo yung ibang mga tao, ang ganda ng buhay nila. Meron ka makikita sa mga nakapost, ang post ko man din ay nasa may pintana ng eroplano. So, yung pala laptop lang. Naman na social media masyado magpapaniwala. Amen? Lalo na yung kung mahilig kayo tumingin sa mga kaibigan, mga social media ng kaibigan, tapos makikita mo yung kanilang mga buhay. Huwag kayo masyadong magpapaniwala, mga minamahal, sapagkat ayos kong sabihin, hindi mo nakikita ng kalalagayan ng iba, puno-puno din ng maraming kabiguan ng mga tao. Hindi ibig sabihin, maganda yung kanilang kalalagayan. Ang dami kong kilala mga minamahal. Na mga maayos ang mga kalalagayang pinansyal, pero deep inside. Merong sufferings, merong mga kinakaharap na iba-ibang mga suliranin at problema, mga minamahal. Pero ngayong umagang ito, nais kong sabihin, sa bawat isa ng Diyos kayang pawiin ang mga sugat ng kahapon at ang mga scars, marka ng kahapon ay kayang alisin ng ating Panginoon. Bilang isang bata na lumalaki may mga bata talaga na sobrang likod. So ako po ay merong isang karanasan, hindi lang isa, napakarami, merong isa lang siguro yung isa-isay ko. Pumunta ako sa bahay ng isang aking pinsan at alam mo bilang bata, napakalikod. Ang sahig namin kawayan. Hindi ko lang kung may mga nakatira dito ng inyong sahig kay kawayan. At may silong. Ano yung silong? Yung lupa, di ba?
So, usually yung mga banggerahan, yung lababo, ano? Lababo, tapos ay doon ka naghugas, nagluluto, tawag yung dyan banggerahan din. Right? Usually, kung kawayan yan, nababasa yan. So, nagkakabog siya. So, ako sa kalikutan ko, doon ako nagtatalon. Ano, pagtalong kong ganon, yung pa ako'y bumuslot. Nabuslo sa kawayan, at napakatalas pala nun pag nahati. Yung aming soup, makikita niyo na kung malaking parang sa ganito. Kita-kita talaga yung buto. Napakalaki talaga. Pero dahil nung araw, pasensya na sa mamaya. So nung araw kasi hindi naman usong pinapatahi ko lang. Tahi-tahi ganun sa amin. Gawa ko pa. Ngayon, kaunting scar lang ay pinapatahi, di ba? Pero yun, mga ganito kahaba yun. Hindi ko pinatahi, tinago ko nga sa magulang ko. Kasi ngayon, pinakatakutan na baka may infection. Kaya kitang-kita mo yung scar. Napakalaki nung sugat at nung ito'y naghilo, meron pa rin siyang tinatawag na keloids. Then, may keloids na, ang laki ng keloids ko sa bahagi ng tuhod. Then, pero maganda, hindi ko man ito pinatahi, ay ito ay naghilom. Pero I just realized na kapag pala tinahi, yung keloids hindi nabubuo. Kapag pala tinahi, napakaliit lang nung marka. Then, yun yung kaibahan. So, kaya sinasabi ko po ito ngayon sapagkat ang napaganda sa ating Panginoon, amen, lahat ng mga sugat ng kahapon at ng alipas ay kayang pawiin ng ating pong Panginoon. Amen. Salamat, ang Diyos ay He can undo. He has the power to undo. Our Lord has the power to undo. Amen. Alisin, pawiin, mga minamahal, yung ating mga nagawang pagkakamali, yung ating mga biguan, mga pagkakasala, amen, at lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa atin upang palitan ito ng kagalakan. Ang pangit ng aming pag-aasawa, ng aming pasimula, puro kaguluhan. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, napakasarap kapag ikaw ay nag-asawa na ang Diyos ay kapartner sa pag-aasawa. Amen? Alam mo yung gigising ka ng umaga na ikaw ay nasa isang babae lang ang iyong laging kasama pagising. So, alam mo yung mga panahon na, alam mo na inalis ng Panginoon lahat ng kasamaan. Amen? Sa aming relasyon. I'm not saying na perfect marriage. I'm saying na ang Diyos ang nag-aalis ng lahat. Amen? Isang pag-asawa na ang Diyos ang nasa gitna, mga minamahal. Amen? Na tuwing umaga pagising hanggang pagtulog, hindi pwedeng walang kailambi. Amen? Hindi talaga pwede. Amen? Kasi napatunayan ko, pag mahal mo ang Panginoon, madaling mahalin yung mga tao. Pero sa mga may asawa, yung asawa mo lang ang mahalin mo. Ikaw mo mahalin ang asawa ng iba. So, kung kailangan maging maliwanag, sabi ko, Pastor, maging mapagmahal daw. Hindi yung asawa mo na ang mahalin mo. Okay, so, doon mo na ibuhos sa kanya ang lahat. Amen? Ibuhos mo ang lahat, amen, at maniwala ka, amen? Laging magiging napakaganda ng asawa mo sa iyong paningin. Amen? Or pogi kung sa asawang lalaki. Okay, pangalawa, the power to undo others' mistakes. Amen? Kapangyarihan naman na pawiin yung kung pagkakamali ng iba. And we're talking about forgiveness. Amen? And we can have the definition of forgiveness. Amen? Sapagkat ito po yung nais ng Panginoon, our Lord was manifested to undo the sin of our past, and He wants also to undo others' mistake. Then, yung pagkakamali na nagawa ng iba sa atin. Yung pagkakamali natin, in the first part, second part, ay yung pagkakamali ng iba. Then, at hindi po madali ang magpatawad. Sasabihin ko sa inyo, hindi po madaling magpatawad. Hindi madaling magpatawad. Kaya may mga tao na pinakausap ako, hirap na hirap sila, puno ng stress sa buhay, lalo na pag naaalala nila yung mga taong naging sanhi ng kanilang pagbagsak, mga taong naging sanhi ng kanilang problema, ang ilan mga mahal sa buhay, at lagi mong sinasabi, simulan mong magpatawad. Simulan mong magpatawad. At madalas kong narinig ang salita, Pastor, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali patawarin. Grabe yung ginawa nila sa akin. Totoo naman yun, mga minamahal. Hindi talaga madaling magpatawad. Alam ko ang ibig sabihin ng pananalitang ito. Amen? Kasi, yung salitang forgiveness, to give up resentment towards someone who has wronged you, to cancel the debt, ang hirap magpatawad dun sa mga umutak.
Yung mga may utang sa'yo, hindi mo daling patawarin. Kaya nga in-encourage dito sa atin, sa ating kabulungan, men, na hanggat maaari ay huwag mag-utangan. Hindi totoo yun, men. Galing kay Pastor Boy yun, huwag mag-utangan. Kasi minsan, pag nagkaroon ng utang ang mga magkakapatiran, yung isa dahil maniningil, yung sisingilin ayaw nang dumalo. Totoo yan, men. Hindi na tumatalo yung sisingilin, men. Men, minsan naman, medyo malakas-lakas at medyo makapal-kapal din ang ng mga nangutang. Nakakadalo pag sinisingil bukas. Nakailang bukas na hindi pa rin. So ang hindi na tumatalo, yun namang nagpautang. Diba? Kaya, hindi naman ito literally na batas sa ating fellowship, pero hanggang maaari, maiwasan natin. Maiwasan. Amen. At kung meron mong pagkakataon na dumating sa ganito na kailangan talaga na maghirap ng pera, ako'y magbayad naman yung mga umenta. Amen. Kasi ito yung lagi natin nakikita, men, yung mga umuutang magaling magsalita. Pag kailangan mo na, di ba? Pag nakuha na, magaling nang magtago. So kaya, hindi totoo sa ating fellowship. Kaya hanggat maaari, para hindi pagmulan ng hindi pagdalo. Amen? Ako ang ginagawa ko, may nangungutang sa akin, binibigyan ko na lang. Diba, umutang na 1,000. Hindi ko bibigyan ng 1,000. Ako din, nandun lang nga rin yan. Hindi na rin. Well, kasi hindi ako, di ba? Madami na. Kaya kung umutang kayo sa akin, alam niyo na kung anong aking gagawin. Unless talagang kailangan, wala namang problema. Mga minamahal ang point ko lang para hindi pa pagkulan. Hindi pagkulan ng hindi pagtalo. Amen. At meron namang mga sobrang galante talaga, hindi sila nagpapautang, bigay talaga. Amen? Kung ako lang ay sobra talaga ang pera, ay hindi nyo na kailangan magsabi. Amen? Ako na ang mamibigay sa inyo parang ayuda. So kaya, ang maganda sa ating Panginoon, nagkamaliman tayo ng mga pagpapasya nung nakaraan at yung mga taong nagkasala sa atin, kaya tayo tulungan ng Panginoon na magpatawad. Mahirap talaga sa atin, pero kaya ng Diyos na tayo itulungan. We need an increased faith to forgive. Amen? Luke chapter 17 verse 3, ang sabi ng salita ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang inyong kapatid, sawayin mo siya. Kung siya magsisi, patawarin mo siya. At kung siya makapitong magkasala, sa isang araw laban sa iyo, makapitong magbalik sa iyo na sabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Diba, pagdating sa pagpapatawad, sabi ng mga alagad, Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. So it takes faith to forgive. Amen? It takes God's help to forgive. Kailangan mong hingin ang tulong ng Panginoon para makapagpatawad. Naalala ko yung pangyayari, meron pong dalawang magkasunod na aksidente sa magkaiwalay na lugar. Yung, kung naalala niyo sa bahagi ng NAIA Terminal 1, kung di ako nagkakamali, meron pong isang nag-drive na dumiretso yung kanyang sasakyan. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero diniretso niya yung kanyang sasakyan. At yung barrier na napakababaw ay hindi naging protection, lumampas siya dun sa mga pasahero na naghihintay sa airport at may namatay na isang bata. Hindi ko alam kung naalala niyo yun. Galit na galit yung mga magulang. Ang sabi ng magulang, naalala ko pa sa interview, kahit kailan hindi ko na mapapatawad ang taong pumitig sa buhay ng aking anak. Dahil sa kanyang kapabayaan. Imagine that, amen? Hindi madali, amen? Siyempre, anak na yun, walang basta-basta na magbibigay ng ganong mapapatawad. But on the other hand, meron kong isang aksidente na kasabay halos nangyari na habang nakatigil ang isang sasakyan sa NLEX, sa Marine NLEX, at sila ay nasa toll. Nasa tollway sila. Meron isang rumaragasang sasakyan, I think truck yun, na nagdiretso na wala ng preno, nasalpok yung kanilang sinasakyan buong pamilya. At marami ang namatay, at isa dun sa pinaka-critical na namatay doon. And then, ang maraming nasugatan, ilan lang yung namatay. Then, marami yung sugatan. Pero pinakamalma na namatay doon yung bata. At habang ini-interview yung magulang, nalala ko pa, amen,
Ang sabi ng lalaking ito, kung kalooban ng Panginoon na hanggang doon na lang yung buhay ng aking anak at binawi na ng Panginoon, ay wala akong magagawa. Ang sabi ko dun sa driver ng truck, kung talagang totoo na yun ay nawala ng preno, wala siyang kasalanan. Grabe, hindi madali yun, amen? Isipin mo yung anak niya, and then later on, we found out na mananampalataya, Kristiyano pala yung lalaki na yun na nakapagsabi ng gano'n. So, the difference between the two, yung isa, naunawaan niya na mahirap mabuhay sa paglilingkod sa Diyos na hindi mo kayang magpatawad. Hindi ganon kadali, mga minamahal. Who unforgiveness serves? Sino bang sinasaktan kapag ikaw ay hindi nagpatawad? Many people harbor unforgiveness because they're like the idea that the offender knows that they are angry at them, man. But the first person who will be hurt is the one who cannot forgive. Mas nasasaktan yung mga hindi nagpapatawad kaysa dun sa mga taong hindi mo sila pinatawad. Maniwala ka sa akin, yung mga taong kinagagalitan mo, ang sarap ng tulog. Ikaw, hindi ka makatulog sa sama ng loob. Yun ang totoo, mga kailangan. Pag hindi mo kaya mag-release agad ng pagpapatawad, pagpigit mo pa lang ng mata, makita mo yung itsurang, hindi ka makatulog, naiinis ka. Ganon ang kalalagayan ng kawalan ng pagpapatawad. Pero napaganda sa ating Panginoon, amen? Kaya niya tayo tulungan. Because we cannot walk with Christ with unforgiveness. Hindi natin kaya magpatuloy na puno-puno tayo ng tinatawag na kawalan ng pagpapatawad. Hindi ka maniwala ka sa akin, hindi ka makapagpatuloy. Bawa, yung kapitbahay mo, galit na galit ka. Doon nagpapadumi ng aso sa harapan ng bahay mo. Wala pa kuntakan. Diba? Di mo talagang gusto mo nang gumanti, gusto mo bumili ng aso at doon din patayin sa harapan ng bahay. Diba? Ganun kasi ang mindset natin. Pag walang pastor, siyempre nangyari sa amin. Yung church ay lagi dinudumi, sabi ng asawa ko, bago pa lang. Pili talaga ako ng aso patayin. Tilas ka lang. Tilas ka lang. So siyempre, ano yan, di ba? So hindi namin ginawa. Hindi kami bumili ng aso. Di ba? Pinag-pray lang namin. Pinag-pray namin ang pinag-pray. Amen? Ayun. Biyaya ng Panginoon, namatay ng aso. So hindi mo kailangan na gumanti. Hayaan mo ang Panginoon, di ba? Amen? Kaya ang point ko, pag ikaw ay walang pagpapatawad, ang hirap pag-uwi. Di ba? Hindi ganun kadali, lalo na mabuhay na naglilingkod sa ating Panginoon. Resentment spills over. Amen? Yung resentment, yung bang magiging kapaitan na bitterness na. Amen? Sa amin, kapag tayo ay laging hindi nagpapatawad. Alam mo yung mga taong hirap ang pagpatawad, ang hirap ngumiti. Amen? Napakahirap sa kanilang ngumiti. Amen? Kasi merong nadidevelop yung bitterness. At kapag ikaw ay may bitterness, may kapaitan ka, galit ka lang sa isang tao, pero lahat kakagalitan mo na. Amen? Ganun kapag walang pagpapatawad, mga minamahal. Amen? Ang forgiveness starts small. Gisimula yung maliit. But it always grows and eventually, ito'y kayang magsira, hindi lamang ng iyong personal na buhay, kundi buhay ng iba. Unforgiveness hurts the person who harbor it. Kung sino mang nagpapanatili ng kawalan ng pagpapatawad, para yung isang mapanirang chemical na nilagay mo sa lalagyan o sa isang galon o kaya ay lata. Ano bang mga tinatawag na toxic chemicals, corrosive chemicals, mga minamahal, pati yung pinaglalagyan nito ay nasisira. Sa panlabas, oo, pero yung loob, sira yun. Kaya ganun ang kawalan ng pagkapatawad, mukhang maayos ka lang sa labas. Pero yung loob, apektado ng chemical. Apektado ng kawalan ng pagpapatawad. Then, but thank God, forgiveness can heal us. Ang pagpapatawad, amen, na tinanggap natin sa Panginoon at pagpapatawad sa iba ay makatutulong upang ito ay magbigay ng paghihilom sa atin. Kaya ngayong umagang ito, mga minamahal, amen, kung meron ka pang hindi pinapatawad, it's about time, amen, to undo the past and the mistakes of other people in your life. Amen? Ako malayang-malaya ako masasabi na wala akong tao na kinagalitan o kinasasama ng loob ngayon. Wala. Dahil naranasan ko talaga na magpatawad. Ako pa nga ang laging humingi ng tawad sa mga taong nagawa ko ng hindi maganda.
Amen? May mga tao na nagalit sa akin, kahit alam ko na wala akong ginawang masama, in-express nila, kung di dahil sa iyo ganito. Pero ako mata sa mata, kaya kong umarap. At sinasabi ko nga, amen? Kahit kung gusto mo, lubugod pa ako sa iyo para lang ako yung mapatawad. Kaya kong gawin. Bakit hindi, mga minamahal? Kung sa gagaan ng isang tao, ba't naman hindi? Amen? Kahit may tao nga na sinabihan ako ng gano'n na dahil daw sa akin nasira ang kanyang pananampalataya. Wow. Sabi ko, grabe, ano kayo, ginawa akong napakasama. Pero dahil na-express niya gano'n, sinabi ko sa kanya, minessage ko siya kahit magkita tayo. At ngayon pala, kaya kong humingi ng kapatawaran sa iyo, magkakita tayo. Amen? Kaya kong humingi ng kapatawaran. Nagkita kami, maayos pa rin yung relasyon namin. Sapagkat naunawaan ko na walang katalunan sa paghingi ng tawad. Pride kasi yan. Amen? Pride. Ang gusto ko sa pride, chicken. Okay? Pero yung pride na nasa loob, ayoko niyan. Kaya kung humingi ng tawad sapagkat natutunan ko ako man ay pinakawatin lang ng ating Panginoon. Sa akin pagkatapos to undo lives without true purpose. Amen? Kaya bawiin ng Panginoon isang buhay na walang layunin at palitan ng isang buhay na merong layunin. Kailangan mga minamahal maging malinaw sa atin ang purpose, men, ng ating pong mga buhay. At Diyos lang ang makakatulong sa atin para maunawaan natin, men, ang isang buhay na may layunin. To live a life with a true purpose. Amen? At yung mga buhay natin na walang layunin nung una, amen, kaya itong palitan ng ating Panginoon. I have read a story patungkol sa isang mag-asawa. Ang mag-asawang ito ay gusto nilang strengthen ang kanilang pag-aasawa, kanilang marriage. Then, at isa sa kanilang mga natuklasan, or din sa mga payo sa kanila ay yung pagkakaroon ng hobby o yung libangan na sila magkasamang mag-asawa. Amen? So kaya kailangan sa mag-asawa, meron silang pinaglilibangan. Amen? Maliban sa paggawa ng anak. Amen? Dapat ibang libangan. Amen? So kaya hindi ba yun ang libangan. Amen? So merong mag-asawa na sila ay pinili nila na napakinggan nila yung daw duck hunting. Mag-hunt sila. Then, so sa atin, hindi masyado dito eh. Diba? Hindi pa kasi yung nature natin sa nature ng ibang like US, Europe, amen? So, ang mag-asawang ito, napakinggan nila na nakaka-strengthen daw yung pag-hunting. So, silang mag-asawa ay nag-hunting and they heard other people, other couples na na-strengthen yung kanilang relationship through duck hunting. Sa kanila kasi may mga wild duck na yung inuhuli. And they using the dogs, amen? Sa kanilang pag-hunting. So kaya sila bumili ng aso, yung aso na kayang mag-hunt, na magkuha ng mga humuli ng mga tinatawag na wild ducks. So nandun lahat ng kanilang equipment, as binili nila yung bagong aso nila, kasi naman nila sa pag-hunting. At mula umaga, andun sila, amen, hanggang matapos yung hapon, wala silang nahuli kahit isa, kaya naging frustrated sila. Pero sabi hindi dapat mas strengthen ang ating relationship dito. Amen? Siguro mali lang yung ating ginagawa. Siguro, magkasabay tayo. Pag may lumipatuloy na wild duck, magkasabay tayo ihagis yung aso. Amen? And ihagis yung aso ng mas mataas. Yung pala, hindi sila bumiling baril. Yung aso na ihagis nila. Ang huli. Amen? Ang purpose pala ng aso, pag binaril mo, habulin ng aso yung tinamaan mo. Pero hindi sila bumili ng baril. Diba? Minsan, mga minamahal, ang mga tao ay nagdanasa ng kaayusan pero hindi ginagamit yung tamang instrumento. Hindi pwedeng aso lang. Kailangan mo ng baril para bang hunting. Diba? Ngayon, mga minamahal, kailangan natin ng tinatawag na tulong ng Panginoon para maging maayos ang ating layunin. Maging maayos ang lahat sa buhay natin. Amen? Because there's a world of people around us with no purpose or with the wrong purpose. Amen? But God's purpose in us is transform into the image of His Son, and that we will fulfill the purpose why He saved us. Mga kapatid, hindi niligtas ng Diyos sa mga tao nang wala lang dahilan. Na parang wala lang. Di ba? Ligtas ka lang, hindi ganon. May purpose ang ating Panginoon, mga minamahal, kung bakit tayo po ay Kanyang tinawag. Kung bakit may mga tao ginamit sa buhay mo. Ngayong umaga, salamat sa mga tao na ginamit ng Diyos upang tayo makapaglingkod sa Panginoon.
silang mga nag-akay sa atin, pwedeng mga magulang, pwedeng mga anak ang nag-akay sa magulang, pwedeng mga kapatid sa kapwa-kapatid, amen? Kamag-anak, kaibigan, kaklase, amen? Salamat sa mga taong ginamit ng Panginoon. Ang ilan naman ay bunga ng ibang mga taong hindi nila kilala pero sila'y nabahagi na ng salita ng Panginoon. Alam niyo, natutuwa kami ngayon dito sa bahagi ng Barangay Sapa sa ating mga children's outreach. Noong una, mga bata lang talaga yung unang naabot nila. Amen? At ngayon, by the grace of God, mga minamahal, may mga kabataan na naipapangan and later on, ako naniniwala may mga bago lang na nakasunod yan. Na nakikita ko na pati yung mga kabataan natin ay natutuwa sila sa response ng mga kabataan na kanilang tinuturuan. At ngayon, unti-unting nagkakaroon ng bukas, amen, na kanilang buhay upang maging bahagi, amen, sa gawain ng ating Panginoon. Katunayan, pinupuno nila yung ating mga pagtuturo na ginagawa, ang ating mga Sunday schools, amen. At ako'y tumantawa sapagkat sabi ko nga, nagpapatuto ko sa kanila kahapon na yung buhay na meron kami ngayon ay nailagay lang ng Panginoon sa ayusan yung layunin. Napakasama, walang direksyon, pero salamat. Ito ngayon yung buhay namin. Abutin yung mga tao at ipaunawa sa kanila may layunin ng Diyos kung bakit ang Diyos ay lumilingap, nagliligtas, men, at inaalis lahat ng bahid ng karumihan, kasamaan, kasalanan upang magamit tayo sa tanging layunin ng ating pong Panginoon. Amen. Maunawaan natin ngayong gabi, mga minamahal, masusumpungan mo ang layunin ng isang buhay, men, na tunay na nakalulugod sa ating Panginoon, tanging sa ating Panginoon lang. Ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin nito, mga minamahal. At masusumpungan natin yan sa kanyang mga salita. Noong nakaraan, pinangaral ko nga, amen. Matagal ko na itong nababasa na ituturo tayo papangaral. Sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Roma chapter 10, verse 14 hanggang dun sa verse 17. Binanggit doon na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Biglang nagkaroon sa amin ng parang liwanag. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Amen? So iniisip ko, amen, pwede namang magbasa. Para pananampalataya ay magkaroon ng tinatawag na operation. Amen? Mag-operate ang pananampalataya through reading of the Bible. Pero makikita mo, ang sabi ng Romans chapter 10, beginning from verse 14 hanggang verse 17, na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ngunit paano silang makikinig kung walang taga-pangaral? Kaya biglang naliwanagan na kailangan lalo nating mangaral ng salita ng Panginoon. Kailangan lalo nating ibahagi ang salita ng Diyos. Sapagkat doon magmumula, ang lahat, ng mga pangangailangan, suliranin, katanungan ng mga tao. Tanging ang Diyos lang ang makakasagot sa mga bagay nito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang napaganda ngayong umagang ito, mga minamahal, may lalagay ng Panginoon sa atin ang tamang layunin. Tamang layunin sa pag-aasawa, tamang layunin sa pagpapamilya, tamang layunin sa personal natin, ng mga pangarap sa buhay, kasama ang Panginoon, ang Diyos ang makapaglalagay nito. Apart from God, apart from the Lord, mga minamahal, lahat ng purpose ng buhay natin ay magiging walang kabuluhan. Pero kung kasama ang Diyos, amen, ang Panginoon na magtatama, may lalagay ang mga bagay nito. Dito na ako magtatapos, amen, sa maigling sandali na ito. Meron pong nalikha na pinakamalaking bulldozer sa buong mundo. D575A. Amen? It is 16 feet long, 25 feet wide. Isipin mo yung 25 feet wide. Napakalaki ito, mga minamahal. And 41 feet high. Silaki ng gusali ito. So, sobrang laki. Amen? And it weighs 225,000 pounds. It is a huge machine to bulldoze dirt. Amen? Kaya nitong yupiin yung mga basura at may kakayanan din ito na dinisenyo rin ito, amen, na makapag yupiin ang mga basura at yung kapasidad na maglagay ng hukay. A couple of years ago, this bulldozer came to a country where was an overload of garbage, and the bulldozer was brought in to dig a big hole that would collect the garbage and remove it from the lives of the citizens. So nang ito'y madala sa isang bansa, amen, ay ang makinang ito ay humukay ng napakalalim at napakalawak at lahat ng basura ay nilagay doon, lahat ng basura sa kanilang
lugar, mga minamahal. At dahil doon, nagawa ng paraan, na yung mga problema sa basura ay mawala. Mga minamahal, ang kasalanan ay basura sa ating buhay. At ang Panginoon Jesus ay gumawa ng napakalaking bukay, napakalaking vacuum, na kung saan lahat ng basura sa buhay natin, ay kayang ilagay doon. Kayang punuin ang vacuum na nilagay ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Ngayong mga sandaling ito, mga minamahal, katulad ng aking binanggit, may lalagay ng Panginoon sa kayusan ang lahat sa ating buhay. Kung maunawaan natin na ang Panginoon ang tanging pag-asa, ang Panginoon ang tanging nating pangahawakan, na upang may lagay sa katuwiran at kalalagayan ang ating mga buhay. And how many of us would like to erase something in our past? Ilan sa atin, mga minamahal, ay gustong pawiin ang mga nangyari sa nakalipas. And Christ's blood was shed to wash us and make us white as snow. Ang Panginoon ang gagawa nito, mga minamahal. Ngayong umagang ito, nais ng Panginoon alisin, to undo, to reset, erase, amen? Alisin lahat ng mga bagay na nakalipas. Mamuhay tayo ng isang panibagong pasimula sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon. Iyon din kung bakit patuloy natin pinapangaral ang salita ng Diyos at pinapanumbalik ang mga tao sa uling talatang ito sa Santiago, James chapter 5 verse 20. Alamin ito na nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng maraming kasalanan. Kaya bawat isa na narito, hindi lang libo na kasalanan. Libo-libong kasalanan ang napawi at bawat isa ay naging bahagi ng paghahari ng ating Panginoon. Kaya ang aking dalangin, hindi lamang ikaw, hindi lamang ako, marami pang mga tao na ang kapangyarihan ng Panginoon, amen, napawiin ang lahat ng bagay sa kanilang mga buhay na dapat malis ay kanilang maranasan. Kaya ngayon pa lang ipagpasalamat natin that God has the power to undo all the things in our life. Palapakan natin ang ating pong Panginoon ngayon po. Hallelujah. Kung nakayo ko ang ating mga ulo, nakapikit ang ating mga mata, kung pinaniniwala at sumasampalataya. Ang kaaway ay gumawa sa buhay ng mga tao. Ang kadiliman, ang diablo, Satanas, ang kanyang mga kampon. Kung bakit po tayo ay nasa ganitong kalalagayan. Ang buhay ng tao ay nasa kahirapan, nasa drop, sa tinatawag na kabigatian, at maraming mga pagturusa pagkat ang kasalanan ay gumawa. Inalis ng diablo, ni Satanas at ang kanyang mga kampon sa buhay ng mga tao, ang kapayapaan, kagalakan, at maging ang kanyang kaisahan sa Diyos. Pero salamat, God can restore it through our faith with the Lord and Savior, our Jesus Christ. Ngayong umagang ito, mga minamahal, ito'y panahon at pagkakataon sa pawiin natin ang mga bagay ng nakalipas, ang mga gawa ng kadiliman, ang mga taong nakasakit sa ating mga buhay. Magbigay tayo ng magpapatawad at paglaan ng panahon para mag-heal ang ating buhay. Marahil meron kang kinasasama ng loob ngayon. Marahil may mga tao na hindi maganda ang iyong pakiramdam sa kanila. Kapatid, nais kong sabihin, ikaw ang mahihirapan ng gusto. Kailangan mong magpatawad. Ganun din, patawarin mo rin ang iyong sarili kung meron kang mga maling nagawa. Pero kung makakilala ang mga tao, hindi mo patawad ang sarili. Sabi ko, ang Panginoon ay tutulong sa atin. Salamat by the grace of God. Aking nakita buhay ng nagpapatawad at buhay ng isang tao humihingi ng tawad upang may lagay sa tamang layunin. Ngayong umaga, ito'y pagkakataon upang tayo lumapit sa Panginoong muli at sabihin, Panginoon, narito salamat. At ako'y patuloy mong tulungan at dinapin sa aming buhay. Bukas ang altar upang tayo'y makipag-usap sa Panginoon. Dahil marahil meron kang ginawa sa iyong nakalipas at bahungot na bumabalik-balik sa iyo. Marahil ito ang pumipigil sa iyo sa paglagong spiritual ngayong umaga. Dahil sa the past by the power of our Lord Jesus Christ, sundulan ng biyaya ng Panginoon ang kanyang habag ay hindi masukat. Marahil naging sanhi ng iyong hindi magandang kalalagayan ngayon ng buhay ng ibang mga tao. Marahil mahal mo sa buhay. Marahil asawa mo, marahil anak mo, marahil magulang mo. Pero kapatid, nais kong sabihin sa iyo, narito ka ngayon, ikaw ang kinakausap ng Panginoon.
ipagpasalamat po pa rin sa Diyos ang pagkakataon na ito. Ipagpasalamat po sa Panginoon sa mga kasi hindi pa tapos sa iyong buhay. O marahil ang pangit ng nakalipas na karanasan ay bumabalik-balik sa iyong isipan. Pero nais kong sabihin, papanayayin ang Panginoon ngayong umaga. Papalitan ng Panginoon ang kagalakan, ang amputan. Papalitan ng Panginoon ang tagumpay at kabiguan. Papalitan ng Diyos ng kaaliwan, ng kabigatian. Papalitan ng Diyos ang kawalan ng kamuluan. Papalitan sa Diyos na sagana, sa Diyos ng kamarungan, sa Diyos ng mabuti at tapat, sa Diyos na nagpala, na kailanman ang sino bang lumapit sa Kanya hindi mabibigo. Ayun umaga, nais kang tulungan ng Panginoon. Nais tayong patuloy na pagpalain ang ating Panginoon. Mawakan natin ang sukulat biyaya ng ating Panginoon. Oh God, oh Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga magkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang ilaw. Once again sa masimula, kung tapos ka ng manalangin, hilingi mo sa Panginoon ang bagay na yung hinihingi ngayong umaga. Nais kong sabihin ng Diyos ay tutugon ayon sa kanyang mga pangako. Pwede kang tumayo ang manalangin. Awit panalangin. Ang awiting ito ay gawin mong awit panalangin sa iyong Diyos. Isang sundulong biyaya ng Panginoon. Habang walang kadayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Iyakat mo ako sa aking karumihan. Ibigin mo ako nang di kaya mong basahan. O Holy Ghost ng pag-aarungan at kawiran na kahit minsan di na mahirap ng kapangalan at walang tiyan. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo, ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ng kapanalan at walang tiyan. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suligaya. Salamat sa sutulang biyaya mo, salamat sa
So tulang biyaya. Let's begin to worship God. Oh, babakamaman yan. Jesus, oh, we praise your holy name. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. God can turn the table. Kayang baliktarin ng Panginoon ang sitwasyon. Ngayon marahil, meron kang pinagdaraanan, pero kayang baliktarin ng Panginoon ang sitwasyon mo. Ngayon marahil ikaw ay pinagpapala, kaya pang itaas ng Diyos ang level ng pagpapala na nakuha mo. Sabagat ang Diyos ay may kapasidad na magawa mga bagay nito. Pinatunayan niya ito sa buhay ni Hope, mga minamahal. Mula sa kawalan, mula sa kahirapan na kanyang naranasan, karamdaman na kanyang pinagdaanan, pamilya na nawala sa kanya, na-restore ng Panginoon ang lahat kay Hope ng doble. God can make it happen. Pangawakan lang natin ang mga kayang gawin ng Panginoon. Tayo muling dumalangin sa ating Panginoon. Amen? Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga anak na narito. Bukas ang puso, Panginoong Diyos, at tinanggap ang iyong mga salita. In all willingness, Panginoong Diyos, ikaw ang nakakakita, Panginoong Diyos, at ikaw rin ang may kapasidad na tumugon sa bawat pangailangan, Panginoong Diyos. So, noon, Panginoon, ikaw ay gumawa ulit sa kasalukuyan at sa darating pa, patuloy kang makagagawa, Panginoong Diyos. Kaya naman, aking dalangin, Panginoong Diyos, sa mga bagay na hindi kayang ipagkaloob at gawin, napapangyarihin ng tao sa buhay ng iyong mga anak. Ikaw, Panginoon, makapangyarihan mong kamay ang gumawa, Panginoong Diyos. Magpakita ka ng mga dakilang bagay sa kanilang mga buhay, sa lahat ng narito, Panginoon, walang makatakas sa iyong pagpapala, higit sa iyong pagdaligtas, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat. Ang pagpapala iyong apong igawat, ang basbas ay aming hinihingi. Ang pag-iingat at proteksyon ay aming patuloy rin hinihingi sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon.